Shalom everyone! Kumusta po ang bawat isa? Muli tayo po ay nagpapatuloy na makinig at magbasa ng salita ng Panginoon. And syempre, yung lagi po nating sinasabi na I hope that to the more we know about Jesus Christ, tayo po ay lumalago, tayo po ay namumuhay ayon sa kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. Mas lalo po tayong nauuhaw, nagugutom sa kanyang salita dahil ito na po yung araw-araw na pagkain po natin pang spiritually. Amen? So I hope na may natutunan muli tayo. Marami na po tayong natapik simula sa John chapter 1 to chapter 21 at ngayon naman naumpisahan po natin yung assurance of salvation. May katiyakan ba yung kaligtasan po natin, yung pag-i-examine po natin ng ating kaligtasan at yung pagbo-water baptism po natin at yung regalo ng Panginoon sa atin which is the Holy Spirit. Pinagkaloob niya yung banal na espiritu at mananahan sa ating katawan dahil may ipapagawa po siya sa atin. Amen? So hindi lang po tayo nakatanggap ng napaka-powerful na regalo sa ating Panginoon kung wala po tayong gagawin at yun po yung matutunghayan po natin. Ito po yung Great Commission na makikita po natin, mababasa po natin sa Matthew 28 verse 18 to 20. Ito po yung matutunghayan po natin. Ito po yung ipinagkaloob ni Panginoong Hesukristo sa kaniyang mga disciple. So tayo din bilang nakatanggap na siya po ay ating Panginoon. Siya po yung nagligtas po sa atin at ipinagkaloob nga po niya yung banal na espiritu para mananahan sa ating katawan ay hindi po niya hahayaan na wala po tayong gagawin kundi gawin po natin yung Great Commission. Ito po yung malapit sa kaniyang puso na gawin ang Great Commission. Sabi niya dito sa Matthew 28 verse 18 to 20, Jesus drew near and said to them, I have been given all authority in heaven and on earth. Go then to all peoples everywhere and make them my disciples. Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teach them to obey everything I have commanded you. And I will be with you always to the end of the age. So ito po yung bilin ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga disciple bago po siya pumunta sa langit. So alam niyo kung may nagpapaalam is yung sasabihin po niya na bilin ay yung napakahalaga sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya sinabihan po niya yung mga disciple na go and make disciple to all people everywhere and make them my disciple. Yun po yung sinabi ng Panginoon sa kanyang mga disciple na tuturuan po nila yung mga tao kung ano yung sinabi ng Panginoon sa kanila at ang Panginoon ay sasamahan po sila saan man sila naruroon or hanggang sa kanilang kamatayan to the end of the age. At syempre, ganun din po tayo bilang nakikipag-isa sa Panginoong Hesukristo is we will do the Great Commission. Making disciple, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to obey everything what God commanded us to do. As a Christian or born again, yung totoong born again, that we receive the power of the Holy Spirit, we become part to do the Great Commission. Kasi ang buhay na natin ngayon is it's not all about us. It's all about the gospel na lahat ng mga tao ay makilala ang Panginoong Hesukristo na siya yung Diyos, nagkatawang tao, mamatay, mailibing at mabuhay muli. Bakit napakahalaga ang Great Commission para kay Panginoong Hesukristo? Dahil noong nilikha ang langit at lupa, nilikha ang lahat-lahat ng bagay dito sa mundong ito doon sa Genesis chapter 1 ay sabi niya, it was good, it was good, it was good. It is very, very good at nasisiyahan siya sa lahat ng kanyang nilikha. So napakaganda yung pagkalikha po niya ng mundo noon, yung lahat ng bagay na nilalang dito sa mundong ito. Pero sa chapter 3 doon na po nasira yung plano ng Panginoon na napakaganda, nagkasala ang tao. Kaya ito po yung dahilan kung bakit nagkatawang tao ang ating Panginoong Hesukristo para sakupin ang mundong ito at magkaroon ng kapayapaan, ng freedom. Maibalik po tayo doon sa original plan ng ating Panginoon. Kaya ito po yung dahilan kung bakit namatay ang ating Panginoong Hesukristo na ilibing after 3 days ay nabuhay muli. Kaya nagkasala man ang tao, napakaganda pa rin ang plano ng Panginoon. There is redemption, there is restoration na
mangyayari dahil sa Panginoong Hesukristo. Kaya po yung pagka-born again po natin is victorious po talaga. Maganda yung plano ng Panginoon sa atin. Dati, yung tingin ko ng mundo is pasama ng pasama dahil hindi ko po naunawaan kung ano yung plano ng Panginoon sa atin. Kung bakit siya nagkatawang tao at namatay, mailibing po siya, and after 3 days is mabubuhay po siya. Amazing po yun na napakaganda yung plano ng Panginoon sa atin. Kaya kung gagawin po talaga natin yung Great Commission is yung mundo ay paganda ng paganda. Kaya we as a believer, we are commanded to do the Great Commission po talaga. Hindi lang po tayo makikinig sa salita ng Panginoon. Ito po yung pagkatawag po natin to make disciple. We as a believer, hindi lang po tayo magiging believer, hindi lang po tayo magiging follower, but to do the Great Commission. We have to be committed to do the Great Commission. Amen? Lagi po nating sinasabi na ang mundo ay pasama ng pasama. Bakit? Hindi tayo kasi nagtatrabaho, hindi po tayo nagiging committed na ibahagi ang salita ng Panginoon. Hindi po tayo nagdi-disciple, kundi satisfy na po tayo, na nakikinig lang po tayo, satisfy lang po tayo, na nag-worship lang po tayo, hindi po tayo nagdi-disciple. Di po ba? So let us challenge ourselves as a follower of Jesus Christ. Ako din, challenge ko yung sarili ko kahit sa online lang. So, share ako ng link. Napakahirap po yung making disciple. Kahit sa online, isisin ka lang. Ay, sorry, busy ako. Yung mga ganon. Pero you know what? Kaya pala binigay ng ating Panginoong Hesukristo yung banal na espiritu na siyang mananahan sa ating katawan para palakasin at patatagin po tayo to make disciple, to naibahagi ang salita ng Panginoon dahil hindi po madali mag-disciple. Baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Not only baptizing them, but to teach them and obey kung ano yung sinabi ng Panginoon sa atin. At yung pag-asa po natin bilang mananampalataya ay sasamahan po niya tayo until the end of our life, until the end of our age. Kaya we as a believer, huwag po natin tingnan ang mundo ay pasama ng pasama. So kung nakikita po natin na ang mundo ay pasama man ng pasama, it is because we are not doing our best to do the Great Commission. Tayo po ay ilaw sa mundong ito. If we receive Jesus Christ as our Lord and Savior, we become light in soul. So yung mga nangyayari sa mundong ito, pinapakita ng Panginoon. It is reminding us to repent. It is reminding us to call upon His name. It is reminding us na tumawag po tayo sa Kanya. It is calling for repent. Kaya mag-repent na po tayo at tanggapin ang Panginoong Hesukristo na siya yung tagapagligtas po natin. Amen? So if we are doing the Great Commission po talaga is lumalaganap at lumalaganap ang kabutihan, lumalaganap at lumalaganap ang kapayapaan, lumalaganap at lumalaganap ang kadakilaan ng Panginoon. Liwanag dito sa mundong ito dahil ang Panginoong Hesukristo ay gusto niyang sakupin. Pumunta po siya dito sa lupang ito para sakupin po niya at maging mabuti ang mundong ito na sinira ng tao. At gusto niya na maibalik po tayo doon sa pinakamagandang plano niya. Nung una pa lang na paglikha ng langit at lupa. Amen? So we as a believers, magiging committed po tayo sa pagdi-disciple, sharing the gospel, at maniwala po tayo na may transformation na mangyayari sa mundong ito. Amen? There will be peace. Kung ito po ay gagawin po natin, lahat tayong mananampalataya ay mayroon talagang impact. Maliban lang kung wala po tayong gagawin. Dahil we as a believers who are committed to Jesus Christ, that we are following Him as our Lord and Savior, dala-dala po natin yung ilaw na ipinagkaloob ng Panginoong Hesukristo sa atin. Dala-dala po natin yung buhay na walang hanggan na ipinagkaloob po sa atin. Na kung tayo po ay nakipag-isa po sa Kanya, hindi na po tayo dito sa mundong ito, kundi magiging ilaw at asin po tayo dito sa mundong ito. Amen. So praise the Lord. So I hope na natututo po tayo talaga sa salita ng Panginoon dahil tayo po ay niligtas ng Panginoon and we are commanded to do the Great Commission at maibalik po tayo doon sa tamang pakikipagrelasyon sa ating Ama na nandoon sa langit. Mag-respond po tayo to make disciple. Mahirap po yun, pero yung pinanghahawakan po natin is dahil minahal po tayo ng Panginoon.
at niligtas po niya tayo. And yung gusto ng Panginoon ay lahat ng mga tao ay maligtas, makakilala kay Panginoong Hesukristo. At dahil tayo ay nakakilala sa Panginoong Hesukristo, gagamitin niya tayo para maligtas din po yung mga kasama po natin na hindi pa po nakakakilala sa Panginoong Hesukristo. Amen? Mag-respond po tayo to do the Great Commission. Amen? Mahirap man, pero ipag-pray po natin. Ako minsan, kahit share ng link para makipag-fellowship po sila, kahit sa online lang, pero nare-reject pa rin. So we as a believers, let's focus to do the Great Commission. At lahat po tayo ay makakilala sa salita ng Panginoon and matupad yung gusto ng Panginoon that every tongue will confess that Jesus is Lord and every knee will bow down to worship Jesus Christ is Lord for the glory of our Abba Father. Amen. Yun po yung gusto ng Panginoon na lahat po tang tao dito sa mundong ito ay makilala ang ating Panginoong Hesukristo. We will be one in spirit to glorify our Lord Jesus Christ sa ating buhay. Amen? So ayan, glory to God. Maraming salamat muli. I hope na may natutunan po tayo dito sa Great Commission at magpatuloy po tayo na maglingkod sa salita ng Panginoon at patuloy po nating ipahayag ang salita ng Panginoon. Amen? So shalom, shalom. Bye-bye. God bless.